Natawa ako sa vlog ni Bongbong Marcos. Ito yung title ng vlog niya. Umikot kasi. Sandali lang ha. Tingnan ko lang yung title ng vlog niya. Ito yun. BBM vlog #268. BBM reacts on road rage. Na high blood siya, no? Kumukulo daw dugo nitong si Bongbong Marcos nung nakita niyo yung vlogger na Russian na may hindi magandang ginawa noong nakaraang mga 2 weeks na yata to dumaan doon na piniresinta nga to ni John Vic Rimulya sa media para hinuli to, pero alam niyo yung nangyari noon, parang binubuli pa siya ni itong Russian na to. So ito yung nagalit na galit si Bongbong Marcos na nanood sa vlog ng video nitong itong Russian na to. Ayan I'm gonna rob you. Sira ulo. Pilipino, pwede ko bang murahin? Ang tapang, no? Gusto na niya magmura daw. Pwede ka bang murahin? Hindi naman to Pilipino. Pwede ba ito murahin? Murahin mo. Hindi naman pala Pilipino eh. Si Tatay Digong, hindi pala Pilipino yun. Kasi minura niya eh. Kaya nandito sa Netherlands, pala yun siya. Ano bang ng Netherlands? Ano bang shortcut na niya? Danish? Hindi. Ano bang sa Netherlands? Mga tao dyan. Dutch. Mga Dutch. Dutch. Dutch pala si Tatay Digong, kaya minura niya. Ay, sinabi niya eh. Magandang araw po sa atin lahat. Ito yung message niya itong sa Semana Santa. Yung kalagayan. Parating na ang mahal na araw at sigurado akong kung may kanya-kanya tayong mga lakad kasama ang mga mahal natin sa buhay. Kaya ang mensahe ko ngayon sa inyong lahat ay pag-iingat. Alam natin lahat, itong nakaraang linggo ay sari-saring insidente ang nakikita natin sa mga lansangan natin. Ano ba itong mga tinutukoy ko? Uunahin ko ang itong mga insidente ng tinatawag na road rage. Mga sigawan sa kalye, sagutan at bangayan, duruan at sindakan na may kasamang pagbabanta. Mayroon pang mga nauwi sa barilan, kamatayan. Ang tatapang na natin lahat, siga lahat. Ano na ba ang kultura na ito na pagiging siga sa daan? Saan ba natin nakuha ito? Ano na bang nangyayari sa atin? Excuse me, Bongbong Marcos, hindi lang sa daan ng siga. Pati airport maraming siga. Tanimbala, mayroon dyan siga sa airport. At nangingidnap na rin sa airport ngayon. For your information, President, sa airport, hindi lang sa daan ha. Maraming siga sa airport. At ang siga sa airport ngayon, mga pulis na nanghuli ng ex-president at tinapon sa ibang bansa. Hirap nito magsalita. Akala mo napakalinis. At parang natural lang ang mga ganitong konfrontasyon Oo at nga. karahasan. Tayong lahat ay kailangan sumunod sa batas trapiko. Kailangan ang disiplina para maging responsableng mga Pilipino sa lansangan. Huwag maging kamote. Masyado nang madami yan. Ang lisensya sa Ano daw? Ano daw? Huwag masyadong kamote, masyadong madami yan. Isa ka na dun sa kamote. Magsalita to. Kala mo ka naman napakagaling na presidente to. Mayroon naman siyang ditong mga puntos. Pero nadadala doon sa mga ibang ginagawa niya hindi maganda. Yung sinasabi niya, maraming kamote. Sino ba mga kamote? Mga kabinet sekretary mo nga, puro mga kamote yan dyan eh. Mga mga alyansa mo, kamote rin yan. Kaya nga iniwanan ka ni Amy Marcos dahil isa ka rin kamote. pagmaneho ay isang pribilehiyo at hindi ito karapatan. At bukod sa dunong sa pagmamaneho, ang lahat ay kailangan ayusin ang pag-uugali sa pagmamaneho at habaan ang pasensya. Yung ibang tao din sa paligid, umawat tayo. Imbis na mag-video, Tama. turing na Tama natin yun. mayroon tayong tungkulin na panatilihin ang kapayapaan sa paligid. For natin. views Ang yun. Pilipino Kaya ay nagbibideo. disiplinado sa lansangan. Maingat sa pananalita. Nagtitimpi at pinipili ang kapayapaan. Ang lahat ay napapag-usapan ng maayos at malumanay. Lugi tayo at ang mga pamilya natin sa mga posibleng dala nitong kapalit
kung hahayaan natin lamunin tayo ng galit kahit isang saglit lamang. Naunawaan ko naman na kung minsan talaga nakakainit ulo ang mga traffic at kung minsan napapasabay tayo sa daan sa mga hindi sumusunod sa batas trapiko. Pasensya na lang, palampasin nyo na lang. Ano naman ang mawawala sa atin? 1 second, 5 seconds, 20 seconds. Pagbigyan na natin at huwag na natin patulan. Tama yun, ha? Tama yung sinasabi niya. Pero, balikan din kita nito, Mr. President. Sa ibang bansa, never ako nakakita dito na may mga road rage ang nangyari. Yung sinatawag na road rage. Nung magtatalo sa traffic, di ko na lang baka maano na naman ako dyan. Nung nagsuntukan dyan, dahil sa traffic, nag-away dyan dahil sa singitan. Wala talaga ho yan dito. Mga driver dito sa ibang bansa, marami rin naman na mga walang disiplina. Pero pagdating sa pagmamaniho, wala talaga ang road rage ang tinatawag. Kasi alam nyo kung bakit? Hindi kasi traffic dito. Kasi sa atin, ang tagal ng traffic dyan, dekada na. Ilang presidente na ang dumaan dyan na ayusin ang traffic pero hindi naayos ang traffic. Lalo pang lumala. Kaya sa atin, talagang mayroong nangyaring road rage araw-araw halos. Ha? Sa isang linggo, wala akong nakita sa balita na walang nag-away dahil sa traffic. Talagang mayroon. Sa isang linggo siguro mga 3 o 2 beses yan na mapanood ko na nag-aaway dahil sa traffic. Dito sa ibang bansa, hindi nyo makita yung mga ganyang klaseng ibabalita na may nag-away dahil sa nasingitan, nabangga, na ano pa, na nabusinahan. Hindi ho yan. Kasi nga, dito, hindi ka pagod magmamaniho. Sa atin nakakapagod talaga magmaniho. Nakakatamad magmaniho dahil sa traffic. At isa yan dapat titingnan sa gobyerno. Ang unang-unang mali yan, kayo pa rin. Namumuno dyan sa kalsada. Wala na tayong disiplina, bukod pa dyan, wala na rin tayo sa magandang patakaran kung paano gamitin ang kalsada at paano ba patakbuhin ang gobyerno, lalo na dyan sa DOTR na tinanggalan nyo na nga yan ang budget eh. Dagdagan nyo ng budget, ayusin nyo ang budget, pagawa kayo ng maraming kalsada para ikaluwag ng trapiko dyan sa Pilipinas, lalo sa EDSA. Ilang dekada na yan, problema pa rin sa traffic. Naglagay na ng MRT para luluwag sa traffic, pero ano nangyari, luluwag ba ang traffic? Sisikip lalo. Kaya, ang problema sa atin, hindi yan siniseryoso para labanan talaga ang sobrang lala sa traffic. 20 seconds, pagbigyan na natin at huwag na natin patulan. Ito yung foreigner na murahin daw niya. Ang isa pa nating nakita ngayong linggo, yung kagalit-galit na pinanggagawa ng isang foreign vlogger sa ating mga kababayan. I'm gonna rob you. Biro man ito o hindi, sino naman Pilipino ang hindi kukulo ang dugo sa napapanood natin? Nakakalungkot dahil ito isang naging bahagi na ng social media na nagkakaroon Mahilig ko ng sa mga vlogger na nanggugulo lang, nang aasar lang, nang buwisit lang, nang babastos lang para makakuha ng mga viewers. Huwag tayong sasama dyan sa ganyang klaseng ugali. Hindi naman ganyan ang ugaling Pilipino. Asahan ninyo yung mga gumagawa ng ganyan na hindi natin pababayaan na patuloy nilang ginagawa yan. Tapos na po. Ito yun, Akala na lang, kaya na lang napastangin ang mga Pilipino. Ito ay ehemplo na seryoso tayo na sa sariling bayan natin. Hindi tayo magpapabasa sa kanila. Asar na asar ka sa vlogger na yon ng Russia. Russian citizen. Ayaw mo magpabuli. Sabi mo sa ibang mga dayuhan, bakit tayo nabubuli lagi sa China? At wala ka rin ginawa dyan. Tapos ang pagbintangan, yung dating administrasyon kasi maki-Chinese. Ngayon, di ka maki-China, bakit ayaw mo
makipag-meeting dyan sa China na dapat ayusin problema na yan. Ilang taon na rin yan. Na buhat nung ikaw nagiging presidente, ganyan na lagi ang West Philippine Sea. Binabangga yung mga barko, binubumba ng tubig. Wala kang ang aksyon dyan eh. Puro na lang tayo reklamo, Although di naman tayo pwede makipaggira nga sa China. Ano bang panama sa Pilipinas pag maggira ka sa China? Ano mo dyan? Panglaban mo dyan? Wala naman tayong sapat dyan na panglaban sa China. Dapat dyan, ikaw mismo presidente, makipag-usap sa China. Bakit natin kay Pangulong Duterte dati na kinausap niyang China, hindi man ganun kalala? Ang daming reklamo dati, pero naagapan man yun. Pero ito ngayon, ikaw na presidente, yung yung Tariela ba yan? Linggo-linggo rin yan, nagrereklamo. Dahil nga yan sa ginagawa ng mga Chinese Coast Guard. Pero ikaw presidente, wala ka nga ginawa dyan eh. Kawawa yung mo dyan, spokesperson mo dyan sa si Tariela. Na lagi na lang yan nagpapapreskon, lagi na lang yung naambos interview, lagi na lang reklamo sa mga media yan. Na kesyo ganito, binangga, kesyo ganyan. Pero ang presidente, walang ginawa. Naka-packaging tape ang bibig. Dapat trabaho mo yan, Mr. President. Tapos ang batikusin, pagbalik nito, mga Duterte, wala na nga mga Duterte ngayon eh. Bakit doon pa nyo ibagsak yung mga sisi? Ikaw na yung presidente. Gawin mo ng paraan yan. Kasi ikaw na yung presidente. Huwag na kayong magsisi ng nakaraang administrasyon kasi si Pangulong Duterte dati hindi ganyan ang ugali. Yung mga palpak ni Pinoy dati, ang daming palpak nun, hindi yun pinapansin ni Pangulong Duterte, ang kanya trabaho. Kaya ang Pilipinas nun, ang daming nagawa ni Pangulong Duterte dahil trabaho talaga. Ikaw sabihin ng mga loyalista mo na nagtatrabaho ka, saan ang trabaho mo ngayon? Yan, nagba-vlog ka nga eh. Yun, yung pinanood natin ngayon. Vlog niya yun. Kanyang upload yun. Di ko lang alam kung lumabas yun sa mga mainstream media. Parang, mayroon ba? Wala. Di ko alam. Pero, vlog niya yun na kinuhaan ko ng reaksyon. Ang tapang niya na magsalita na nabubuli tayo sa ibang bansa. Totoo yun, nabubuli tayo sa ibang bansa. Dahil wala rin tayong aksyon eh. Tapos sabihin mo pa kamote, isa ka rin kamote. Pambihira naman talaga ang buhay natin sa Pilipinas ngayon, no? Ito yung mga namumuno sa atin ngayon talaga. Puro na lang kayo, naka-achieve lang kayo ng konti. Papriskon. Ayun na, ang laki na ng istorya. Ang laki na ng parang nagawa ng trabaho. Yung nakaraang linggo lang, napanood ko, mga fake na vape. Yung pinuntahan ni Bongbong Marcos sa Bureau of Customs. Parang yata sinira 'yun. Mga fake na vape 'yun. Wala 'yun. Kay dating Pangulong Duterte dati, mga sasakyan. Talagang sinira pero sa kanya, mga vape. Sus, kaliit na bagay. Yung kay dating Pangulong Duterte, mga sasakyan talaga mga sikat na mga pangalan yun, Lamborghini, mga Mercedes-Benz na hindi basta-basta mga Mercedes-Benz. Ang ginawa niya, pinipit-pit sa mga bulldozer, sa mga yung panghukay, may parang dalang barita na gano'n. Sinisira yun, pero yun sa vape. Wala yun. Maliit na bagay nga talaga yun. Huwag ka nang papalag. Magpumalag ka, pero dapat may aksyon. Hindi naman aksyon na makipaggira. Dapat makipag-dialogue. Yun yung Mr. President. Gamitin mo yung English mo. Magaling ka mag-English eh. Puro ka na eh.